Quick show pa na naman niya ang recipe natin for today. Hello mga ka-cooking at mga ka-baking. Gagawa na naman tayo ng isang masarap na recipe na pwede nyong gawing pang merienda at pang negosyo. Ito pala sa ating mixing bowl, maglagay lang tayo ng warm water na 1 cup at saka lagyan natin ito ng sugar. Pagkatapos haluin lang natin ito ng mabuti at saka natin ilagay ang active yeast. Yan, tunawin lang natin ito ng mabuti at saka itabi natin to siya sa 15 minutes. Yan, tabi muna natin ng 15 minutes. After 15 minutes, mga ka-baking at mga ka-cooking, atin na itong lalagyan ng 3 cups ng flour at saka lagyan din natin ito ng sugar, salt, at saka maglagay din tayo dito ng cooking oil. Vegetable oil po ang gamit ko o kaya shortening. Tapos, haluin nyo lang ito ng maigi hanggang sa makagawa kayo ng dough. Masamasahin natin to hanggang 10 minutes at pagkatapos nga ng 10 minutes ay kailangan lang natin to ng i-rest ng 1 hour and 1/2. At saka dito pala sa ating bowl na paglagayan natin ng ating dough, maglagay lang tayo ng kunting cooking oil para sa ganun mga ka-cooking at mga ka-baking hindi didikit ang inyong dough. Gumamit lang kayo ng malinis na tela sa pangtakip nito o kaya cling wrap. Then habang natin ni-rest siya, ito magsusuti muna tayo ng bawang at saka sibuyas. Ito yung ating pangpalaman. So ang flavor natin ito mga ka-cooking at mga ka-baking ay chicken asado. Pwede nyo palitan ng pork ito o kaya beef. Ayan, magsuti lang tayo ng sibuyas at saka bawang at saka ilagay natin ang ating hiniwang maliliit na manok. Pwede nyo naman sa chicken, mga ka-baking, pwede nyo naman itong palitan ng beef or pork. Nga pala, naglagay lang ako ng kunting tubig. At naglagay rin ako ng 1 kutsarang oyster sauce, tapos naglagay ako ng paminta at saka seasoning mix, tapos naglagay din ako ng kunting sugar at saka pangpagbango star anise. Kung ayaw nyo sa amoy ng star anise, pwede naman hindi nyo lagyan mga ka-cooking. At ito nga ay nag-add lang ako ng kunti ditong soy sauce kasi putla pa yung kulay niya. At pagkatapos ay naglagay rin ako ng cornstarch para may pagkalapot-lapot ng kunti ang ating sabaw. Ito na yung itsura ng ating sabaw, ay ang ating sauce. Pwede na natin tong i-off ang ating apoy at saka itabi natin. Rin pala ako 3 pirasong itlog atin tong ilalaga dahil isasabay ko ito sa ating nilutong chicken. At after 1 hour mahigit, ito na ang ating dough mga ka-cooking at mga ka-baking. Kailangan lang natin tong masahin ulit. Naglagay lang pala ako ng kunting flour dito sa ating pagmamasahan. Tapos, hihiwain lang natin to ng maliliit. Nasa inyo na yan kung anong size ang gusto nyo. Mas maganda kung mayroong timbangan para alam nyo, para mapantay-pantay yung sukat. Dahil nga wala akong timbangan, okay lang yan kasi pangkain lang naman namin to. Pero mga ka-cooking, kung ibibusiness nyo to, kailangan nyo siyang timbangin para pantay-pantay yung sukat. At ito na nga, ibibilog-bilog lang natin. Pagkatapos nito mga ka-cooking, re-rest pa natin to siya ng 15 minutes bago natin palamanan. Kapalang oven, pwede nyo rin pala tong iluto sa kawali. Tapos ito mga ka-baking at mga ka-cooking, ayan, kailangan lang natin to siyang i-rest. Ito na ang ating nagawa, yung nabilog nating dough. At tatakpan natin to ulit ng cloth. Rest natin sa 15 minutes. After 15 minutes nga, ito na, magpapalaman na tayo nito mga ka-cooking at mga ka-baking. Wala tayo dito sa, kung wala kang oven, pwede mo naman siyang iluto sa kawali. Ayan mga ka-baking at mga ka-cooking, gagawa tayo ng video niyan para masundan nyo kasi hindi naman lahat tayo ay merong oven
So, mag-try tayo sa kawali. At ito na nga, nagpalaman na ako at naglagay din ako dito ng itlog. Pwede nyo itong lagyan ng cheese or lagyan nyo ng pinya. So, pili lang kayo ng pinya na matamis. Balot pala nito mga kabiking, make sure lang na sara nyo ng maayos kasi baka pag binake natin yan ay maglabasan po ang kanyang laman pati katas. So, ganito lang baka may kunti-kunti diyang mga butas-butas, kailangan nyo lang siyang takpan. At pagkatapos na nga ay nalagyan na ng palaman, papahiran lang natin ito ng egg para maging makinis ang ating baked siopaw. Nakagawa pala ako dito ng 13 peraso mga baking. At yung init pala ng ating oven ay nasa 180 at saka niluto ko po siya sa 25 minutes. After 25 minutes nga, ito na ang ating baked siopaw. Yan, pwedeng pang merienda, pang baon sa inyong mga kids, at pwede nyo din gawing pang negosyo. Kung pang negosyo naman ang gagawin nyo, titimbangin nyo lang para magpantay-pantay yung laki ng inyong siopaw. At ito naman yung palaman niya sa loob mga kabiking. Ayan, ang bango niya. So, meron na siyang egg.